What's up mga idol? Sa video na to ay magawa tayo ng cellphone na hindi nagcha-charge. Ang model po nito ay Realme 3. So dinala na po ito sa mga paggawaan mga idol ay hindi po daw naayos. So marami na pong tapal ang loob nito. So tingnan natin kung maayos natin mga idol dahil hindi po ito naayos noong pina-check po niya sa iba. Ang sabi palit flex na daw. So ayan mga idol, buksan na po natin. So i-check po natin kung saan nga ba ang sira at paano ba ito ginagawa. Step by step po natin gagawin. O natanggalin natin yung takip mga idol at kung napapansin niyo po wala na rin po yung lock doon sa pinaka battery at hindi na nabalik. At kung napapansin niyo mga idol, ang pinakababa niya ay kulang na po ng 3 screw. So hindi po masyadong makita. At ayan, tanggalin muna natin lahat at mag shoutout tayo dito. Ayan, lahat at sa lahat po ng ating viewers na nanonood, shoutout sa inyong lahat. At ayan mga idol, kung napapansin niyo mga idol, napalitan na po siya ng pinaka charging pin. So naka-convert po ang pagpalit dito mga idol. So dalawa lang po ang hininang. Although pwede naman ang dalawang hinang mga idol, positive at negative. Kaso lang, mabagal po ito mag-charge. At bakit hindi rin po siya nagcha-charge na napalitan naman siya? So ayun mga idol, at yun po ang alamin natin. Bakit po ito hindi nagcha-charge kahit napalitan na po ng pinaka-charging pin. So ayun mga idol, ang ginawa ko po dito, ayan, chinik ko po yung connector hanggang taas po yan mga idol. So tinanggal ko po yung screw dito dahil dito ko po unang chinik kung saan po ang linya ng positive ng charging. So ayan, tanggalin muna natin yung screw mga idol. Ayan. So dito po natin malalaman na pinagtatapal-tapalan na po talaga ang loob. Ayan, kung napapansin nyo, yung charging flex mga idol ay mayroon ng itim. So may tapal na po siya, pati po yung LCD ay may tapal na. Maaring lumuwag po talaga ang pinaka-flex. So dito mga idol, hindi po tayo magpapalit ng flex. At ayun mga idol, naka-times 1 po ang ating tester. At ayan, kung napapansin nyo po, pumalo po yung pag-ground. At pagdating sa positive mga idol, ay humina po ang palo. So ibig sabihin, mayroong linya ang motherboard. So ayan, tinanggal ko po yung tapal at pati yung doon sa LCD mga idol, mayroon na ring tapal. Ayan. So dito lang natin tanggalin. So tinister ko po yung baba ng flex mga idol. Kung napapansin nyo po, wala po siyang palo. Dapat mga idol, kapag nakakabit po ang flex sa motherboard, ibig sabihin sa baba po yan dapat may palo. So kung napapansin nyo mga idol ay wala po talagang palo sa tester. Ayan, kahit i-ground po natin, wala talaga. Kaya kahit 10 charging pin or charging board po ang ipalit mo dito ay hindi mo talaga mapagana dahil wala pong linya sa baba. So ayan mga idol, kung napapansin nyo, yung bilog po yan, ayan po yung dapat ang pinaka-positive. So kapag i-tester mo yan papunta sa baba ay dapat papalo din yan. So wala po siyang palo. Ayan, kung napapansin nyo po, kapag i-tester po natin dito banda sa positive, sa taas sa board ay merong palo. So kahit dito sa baba mga idol, ayan, ang ground may palo. Pero pagdating sa positive mga idol, ayan, yan po yung ground at positive ito. So ang positive sa baba ay walang palo. Wala po siyang linya sa taas lang. So ang kailangan dito mga idol, so i-jumper po natin galing sa taas papunta sa baba. Dito sa may bilog na yan mga idol. So isa lang po ang kalalabasan yan papunta dun sa connector. So ayan mga idol, ang gagawin natin, check po natin. So dito mga idol, kung alam niya po ito gawin, so pwede naman ito mga idol, dalawa lang po ang nakahinang. So kaso lang, ang mga ganito mga idol na dalawa lang ang nakahinang ay madali po ito bumigay. At kung napapansin niyo po, madali po itong bumiyak dahil wala pong hinang ang pinakagitna ng charging pin at naka-convert lang po ito at pwedeng madali talaga siya bumigay. Dito mga idol, ayan, subukan ko po siyang i-jumper. So ito po yung charging pin na pinalit dito. So dahil hindi po ito napagana mga idol at kung alam niyo po ang linya sana nito ay mapacharge mo ito. Kahit naka-convert pa ang charging pin. Ayan mga idol, ang ginawa ko po dito, ayan, kumuha po ako ng linya galing sa mainboard papunta sa baba. So ayan, ipa-charge po natin yung kinabit na charging pin na kinabit nung una. So hindi po niya napagana. At ayan mga idol, kabitan po natin ng pinaka-jumper. So safe naman ito mga idol dahil positive ng charging lang po ang kinuha natin papunta sa baba. So ayan, so, hinangin po natin, yan po yung positive mga idol. So dalawa lang talagang nahinang dito, naka-convert po ang pinaka-charging pin. So hindi po siya parehas. Ayan. Dahil nalagay na po natin ang jumper mga idol, kung ganito po ang ginawa nung unang gumawa ay talagang mapapacharge niya. Kung napapansin nyo mga idol, ayan, di po nakakabit ang battery. At lumabas ang pinaka-kidlat. So ibig sabihin, nagcha-charge na ito mga idol. Ayan. So kailangan talaga siyang i-jumper para gumana. Yan po yung jumper. Pwede nyo pong gayahin mga idol. At dahil hindi ako kumbinsido dito sa pinaka-charging pin na nilagay. At kapag ito po ang ilagay kong charging pin at sigurado babak job ito sa akin. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, sinarge ko, nag-charge talaga siya, wala nang problema. So ang ginawa ko mga idol ay pinalitan ko ng parehas talaga na charging pin. So ayan. So mamaya itingnan po natin mga idol, palitan po natin ng parehas na charging pin kung magcha-charge ba siya na hindi naka-jumper. So ayan mga idol, kung napapansin nyo po,
positive at negative lang at nabiyak na rin yung gitna. So hindi na po yan magtatagal kapag ganyan mga idol. At kung ibigay ko ito na ginamper ko lang at hindi ko palitan ng parehas na charging pin ay sigurado ako babak-jump ito sa akin. Ayan mga idol, nakahanap ako. Ito po talaga ang pinaka-parehas niyang charging pin mismo. Ayan. So medyo malaki ng kunti at ang charging pin po nito mga idol ay nakaangkla po siya sa baba. Hindi mo na kailangan siyang ihinang, i-hot air mo lang siya at kapag pumasok na ang pinaka-charging pin ng mga paa ay hindi mo na kailangan siyang hinangan. So naka-direct na po siya mga idol. So ayan, palitan man po natin. So ito po yung naka-convert mga idol. So hindi po talaga nakakabit ang lahat ng paa. So dalawa lang po siya. So slow charging din po yan mga idol kung dalawa lang. So ayan, ito po yung pinagkaiba nila. Ito po yung parehas mga idol. Ay, kitang-kita po yung pagkakaiba mga idol. So ayan, yan po yung brand new na charging pin. So napakaganda po ng ganitong charging pin mga idol. Ayan, linisan muna natin. So kung napapansin nyo kanina, tinapala lang po niya. Ayan, nakikita na po yung mga paa mga idol. So dito po yan nakaangkla ang pinakapaa ng charging papunta sa baba. So dito mga idol, kahit hindi mo na siya hinangan, i-hot air mo lang siya, ay talagang mapapacharge mo na. At napakatibay po niya mga idol dahil nakasalpak na po siya. So ayan, so gumamit po tayo dito ng 350 hit at air naman ay mababa lang na sakto lang na hindi masunog ang pinakagitna ng charging pin. So ayan mga idol, so kapag nakaangkla na yan ay matic na yan, hindi mo na kailangan siyang hinangan pa. At ayan mga idol, so naubusan po tayo ng lacquer thinner. So yun po yung panglinis sana natin. Kung napapansin nyo mga idol ay saktong-sakto talaga ang charging pin, nakahinang po siya lahat. So ibig sabihin fast charging na rin ito. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po, ito po yung pinaka-jumper kanina. So para maging transparent tayo mga idol, tingnan po natin kung mag-charge ito na kinabitan natin ng parehas na charging pin at hindi natin ilagay ang jumper. So ayan mga idol, so kung napapansin nyo po, hindi talaga siya nagcha-charge. So kailangan din talaga ang linya. Kaya dito mga idol, kung marunong po kayo mag-tester ng linya ng charging, hindi na po ito aabot sa ganito. Kaya mga idol, alamin nyo po kung paano mag-tester ng mga linya. Ayan mga idol, kung napapansin nyo po, kahit i-din ko po yung mga flex ay hindi talaga siya magcha-charge. At kapag ikabit natin itong jumper mga idol, tingnan po natin kung magcha-charge. So napaka-logic po ng paggawa natin dito mga idol. So hindi na po tayo nagkakabit ng flex at tingnan nyo mga idol, napakalinis po ng gawa natin sa pagpalit ng charging pin. Ayan, nakahinang po talaga yan lahat mga idol, ang paa. So 5 pins po yan mga idol. So ayan, kung napapansin nyo po, ikinabit ko po ang pinaka-jumper papunta sa baba. So, yan po yung positive. At kung napapansin nyo mga idol, kung magcha-charge pa ba siya, ayan, 100% tested po talaga mga idol. Nagcha-charge po siya kaagad. So, kailangan talaga i-jumper. So, ayan mga idol, kailangan nyo talaga malaman ang mga linya ng charging pin dahil logic po talaga mga idol. Kung marunong po talaga ang gumawa nito, hindi na po ito aabot dito. Kaya ang laki po ng tiwala ng may-ari nito mga idol, inantay niya po ito. So, dalawa po ang pinayos niya mga idol at uwi po siyang masaya. Ayan. So, tinap ko po ng maayos ang jumper. So, nilagyan natin ng tape para kahit mahulog-hulog siya ay hindi po siya mapuputol basta-basta. So, ayan, ibalik na natin lahat mga idol at mamaya i-charge po natin. Titingnan po natin kung magdadagdag na ba siya at normal na ba yung ginawa natin. Ibalik muna natin lahat ng screw. At grabe mga idol, ang dami na pong nagpagawa ng ganito. Issue na ata ng Realme 3 na lumuluwag ang pinakasaksakan. Kasi marami nang nagpagawa nito mga idol. Ngayon ko lang po naisipan na mag-video dahil gusto kong ma-share sa inyo kung paano ito ginagawa. So ayan, kung napadaan man ito sa inyo mga idol na walang linya ay gawin nyo lang po yung ginawa natin. So tinapalan din po natin ang pinakagitna mga idol para hindi po siya maggalaw-galaw. So ayan, ipit na po natin mga idol at wag po kayong kukurap. Tingnan natin kung magdadagdag na ba siya at magnormal na ba siya. Ayan, wala pong nasunog sa gitna mga idol. So kapag ang hot air nyo ay maganda po ang air at temperature ay hindi po talaga masisira. So ayan, ang pinalit natin mga idol ay talagang satisfied po na charging pin yan. Sobrang tibay po niyan ang mga original. At ayan mga idol, i-charge ko po siya sa loob po ng ilang minuto. At ayan mga idol, nag 2% po siya kagad. So ibig sabihin, normal na po ito. So hindi ko na po i-charge ng matagal mga idol dahil inantay po ito ng may-ari at grabe mga idol na uwi po nila ito kasama po ito mga idol. So dahil hindi na daw ito nagawa, marami na po itong pinachikan mga idol at ngayon yun lang po yung ginawa natin at sana mga idol nakakuha kayo ng idea at pakisupport po ng ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. At ayun mga idol, fast charging na rin siya, nag 3% kagad nung inon po natin at napasaya po natin ang may-ari nito mga idol dahil pinadala lang po ito sa kanya. Sinabay lang po niya sa pagpagawa ng isa niyang cellphone. So ayan, tingnan po natin yung speaker dahil nainitan natin kanina. At kung napapansin niyo po, malakas po ang tunog. At i-check din po natin ang mouthpiece dahil marami pong nagsabi kapag iniinitan ay nasisira ang mouthpiece. So ayan mga idol, i-record po natin. So kung napapansin niyo mga idol, nag-record po tayo at tingnan po natin kung meron bang boses ang record natin. Kapag may boses ay ibig sabihin hindi po nasira ang pinaka mouthpiece. At sa mga ganitong paggawa mga idol, kapag nainitan ang charging cord na nagpalit na ng charging pen ay pwedeng mawala ang mouthpiece. Ayan, kung napapansin niyo mga idol, good naman ang mouthpiece, wala na po talagang problema. So ang charging niya mga idol, normal na rin, wala nang problema. At sana isupport niyo po ating channel. Huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.